Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Profesor Batong Bakal, binasag na ang katahimikan, kalokohan na mag-amang Marcoleta, kinastigo at China Tours sa Senado. Nakakahiya. Grabe mga kaibigan, imbis sanang tumigil na sa kakadepensa itong mga maka-China, abay todo pa din. Kahit pa ilang beses na napahiya. Paano naman kasi itong mag-amang Marcoleta, sanib puwersa, iisa ang tono na lumalabas sa bunganga, todo depensa sa China. Hindi talaga mauga sa kapal ng muka kung pwede lang sana, kaso bawal nasabunutan para sila ay matauhan. Kaso matibay talaga yung piluka sa kanilang bunbunan. Kaya naman, Profesor Batong Bakal at dating Secretary Ronald Llamas harapang kinastigo ang kabalbalan ng mag-amang Marcoleta. Nako, abangan nyo po yan. Talagang durog ang kasinungalingan ng mga DDS China Tours. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Grabe kasi itong mga China Tours at mag-amang Marcoleta. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa isyu ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ng siyam na tinaguriang China Tours na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Kinabibilangan ito na magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9-dash line ng China. Wala pang pahayag ang siyam na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, Pag-aralan natin. Ako, as Senate President, pag-aaralan ko kung gano'n ang, kung mayroong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung senador. O dapat yung siyam ay pumalag. At kung nasasaktan sila no sa post na yun. Ibang klase talaga mga kaibigan. No? Sila pa yung nasasaktan, sila pa yung galit. Samantalang senador sila na dapat sana sila ang mauna sa pagdidepensa. Pero yung mga China Tours, anong sabi? Ibigay na lang daw ang sariling atin. Baka daw tayo girahin. Ay nako talaga mga kaibigan, ang kakapal ng mukha. Oo. tuloy sa regular session sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umano'y pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Espisoto, dapat noong Miyerkules ay ipapasa na nila ito kapag natapos ang pagtatanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero hindi natuloy dahil sa pumalyang kudeta sa Senado. Buti nga. Di ba mga kaibigan, napalyado yung kanilang plano na agawin ang liderato sa Senado. Pero mga kaibigan, itong mag-amang peluka, abay tuloy-tuloy ang pagdepensa sa kanilang amo. Ayon nga dito kay Congressman Paulo Marcoleta, sabi niya mga kaibigan, kung sakali daw nagirahin tayo ng China, ihilera daw natin harap-harapan sa bakbakan itong spokesperson ng Coast Guard. Ito si mga kaibigan pertaining to Commodore Tariela. Oo. Tapos, isama din daw natin yung mga mayayabang na senador. Grabe. Sila daw yung unang lumusob o kaya ibala natin sa kanyon. Tingnan daw natin yung kanilang tapang. Iba talaga mga kaibigan, oo, talagang lakas manglito, oo, nitong mga naratibo na ipinapakalat ng mga to. Oo. Tapos, yung kanyang tatay na China Tour Senador, Marcoleta, si Zimangot, eto naman sa kanya mga kaibigan, hihirit pa talaga. I-give up na lang daw natin yung Kalayaan Island Group. Sa dinami-dami ng mga sinabi na mag-amang ito, ganito lang mga kaibigan yung sasabihin nila. Oo. Kung hindi tayo sumurrender, manahimik, abay i-give up na lang natin. O, ipamigay na lang natin. Kaya naman mga kaibigan, eto ang matinding buwelta ni former Secretary Ronald Llamas at ni Professor Batong Bakal. Naalala ninyo si Batong Bakal mga kaibigan? Ito yung profesor na talagang harap-harapan na ipinahiya at nileksyonan si Robin Padilla 2 years ago. Ngayon mga kaibigan, eto naman mag-ama kasama yung mga China Tours at itong mga maka-China na talagang nagpapakalat ng naratibo na kung saan talagang harap-harapan na maka-China. Eto mga kaibigan, pakinggan natin. Well, sabi nga niya, bakit tayo nakikipag-away para sa mga bato? Hello? No, hello? Yung ilalim ng mga bato
ang pinakamayaman na bahagi ng ating bansa. Mas mayaman pa doon sa ating landmass. No? Daang-daang bilyong tonelada ng langis. Daang-daang bilyong tonelada ng natural gas. Daang-daang bilyong aquatic resources ang nandyan. Diba? Diba? Yan yung West Philippine Sea. Yan yung mamanahin ng susunod na henerasyon na marami dito sa mga makapili at taksil gustong ibigay sa China. Man lang daw. Bakit tayo makikipagpatayan sa mga bato? No? Pati tayo. Bobo na nga ako. Binobobo pa ako nitong senador na to makikita mo naman sa lahat ng survey, wala naman siya nakukumbinsi. Totoo. Maliban dun sa mga diehard na DDS. Iyan. Di ba? Bakit daw tayo makikipaggera sa China? Sino nakikipaggera sa China? Tayo ginagera Bakit daw magsasuffer daw ang ating trade sa China? Sino ba may surplus sa trade? Di ba China? Nakikinabang ang China sa pag-trade sa atin. Ang ating nickel, sa kanila na pupunta. Gusto ba ng China itigil yung trade na sa Pilipinas? Sino magsasuffer? Di ba China? Pwede naman tayong lumipat sa India. Pwede tayong lumipat sa Thailand. Pwede tayong lumipat sa Vietnam, Totoo etc. naman. Kaya hindi titigil ang trade ng China sa atin dahil meron silang surplus. Kumikita sila sa atin. Tatamaan daw yung ating economy dahil titigil ang negosyo ng China sa atin. Hello. Yung mga anti-China daw ang pro-China talaga. Dahil pinoprovoke yung China para lusubin tayo. At pasukin ang ating teritoryo. Nasa teritoryo na nga natin. Pati nga Palawan gustong kunin Bahagi daw ng China ang Palawan Pare-pareha sila ng talking points. Chinese Embassy, Senator Robin Hood Padilla, Marcoleta, Congressman, no? Sasot, di ba? Herman Chu Laurel, di ba? Pare-pareho sila Isa lang Yung bata mo, si Bobby Tiglao, pare-pareho lang sinasabi. Di ba? Walang pagkakaiba. Ibig sabihin, merong coordinated effort para kumbinsihin tayo. No, kaya buti na lang wala naman sila nakukumbinsi maliban sa kanilang mga sarili. Pero yung mga taksil, takot din sila at nahihiya sila kaya nakabayong. 'Di ba? Nakabayong. Yung mga taksil natin ngayon, attorney, hindi nahihiya 'Di ba? Pinagmamalaki pa ang kanilang kataksilan. Pinagmamalaki pa ang kanilang katrayduran. 'Yun ang nakakagalit. Obvious naman, di ba mga kaibigan, yung mga nabanggit ni Secretary Ronald Llamas, mga alipores po yan ni Duterte. Di ba? Naiisa yung naratibo. Huwag na daw palaki ng gulo, baka daw mapiko ng China at girahin tayo. Kaya mas mabuti na lang daw manahimik tayo at ibigay na lang ang kung ano ang pagmamay-ari ng Pilipino. Anong tawag doon mga kaibigan? Hindi ba katrayduran? Di ba? Senador at mga ilang DDS congressman, imbis kastiguhin at kondenahin itong China, abay mas nagagawa pa nilang depensahan. Harap-harapan po yan sa taong bayan. Kaya heto mga kaibigan yung dapat nating gawin sa mga traidor. Itong mga magnanakaw, wag nang iboto. Itong mga mamatay tao, wag nang iboto. Yes. Itong mga dynasty, wag nang iboto. Yes. Itong mga taksil, wag nang iboto. No, etc. Tama. No? Mahiya naman tayo sa susunod na henerasyon kung iboboto pa natin yung mga yan. Halimbawa, yung head ng minority, si Ambassador of Jesus Christ. Re-electionist yan. Cayetano. Re-electionist yan sa 2028. Si Chis Escudero, nakasama rito sa corruption issue. Yan. Re-electionist yan. Si Robin Hood Padilla, nasabi ng asawa, we don't deserve him. Tama naman yun. We don't deserve him. No? Di wag na natin iboto because we don't deserve him. Correct. Nung nakaraang midterm election, halos lahat ng artista natalo. Dire-diretsuhin na natin. Tama. Lahat ng corrupt, lahat ng dynasties, lahat ng magnanakaw, mamamatay tao, lahat ng mga traidor at saka taksil. Ilista natin. No? Ipaalala natin. In the next 2.5 years, ulit-ulitin natin. Sa ating mga kabataan, na 60% ng botante ay kabataan, ulit-ulitin. Yang mga yan. Tama po yan. Ulit-ulitin natin na ilabas ang baho ng mga traidor sa Senado. Lalo na itong mga ibang politiko. Di ba? Lalo na yung mga protector ng isang magnanakaw. Di ba? Na amoy maka-China. Tuloy-tuloy yung paninira nila mga kaibigan Tuloy-tuloy yung paninira sa ating Pangulo.
Tuloy-tuloy din yung pagpapakalat ng naratibo na hindi atin ng West Philippine Sea. Tulad ng sinasabi ni Marcoleta na wala daw ito sa EEZ. Oo, mga kaibigan, di ba? Yan yung pinapakalat niya. Talagang sinasabi pa talaga yan sa harap ng Senado. Kaya naman heto, nilekturan ang kunwaring katangahan ni China Torzi Mangot. Isa pang sinasabi ni Marcoleta, wala daw itong West Philippine Sea. Wala, parang sinasabi niya wala tayong EEZ, no? Yun parang para sa akin, parang willful ignorance na yun, no? Kasi PD 1599 issued by President Marcos Sr. in 1978, no? Already established the EEZ back then, no? Yung po kasing EEZ, kumbaga, ginawa yan, na-create yan ng mga developing countries noong 1970s. Bakit? Kasi that was the time na nininegotiate ito UNCLOS. At yung mga developing countries, particularly yung mga sa Africa at saka South America, natatakot sila at the time na yung mga pangisdaan malapit sa kanila ay makukuha ng mga ibang bansa, lalo na yung mga mayayaman at mayroong mga technological capability. May mga industrial countries. Tawag natin doon mga distant water fishing nations. So natatakot sila na ubusin nitong mas malalakas na bansa, mas advanced technologically na bansa, yung kanilang mga pangisdaan. Kaya nila na-create itong idea o konsepto ng exclusive economic zone. Dapat yung mga pangisdaan na malapit sa baybayin mo ay para sa'yo lamang. Nagsang-ayon ang lahat ng mga developing countries doon, kasamang Pilipinas. Okay. No? So kaya nung hindi pa natatapos i-negotiate yung UNCLOS, ongoing pa siya, na-issue na itong PD 1599. Kasi para sa atin, developing country din tayo. Tapos magandang idea yon, tama yon. No? So that is actually how international law is created through the practice of all of these countries. No? So 78, meron na tayong exclusive economic zone. Nung nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, no? Tinukoy din ng Constitution, parang pinatotohanan din niya na meron tayong exclusive economic zone kasi nga, dun sa Article 12 ng Constitution, sinasabi doon na actually, yung Estado, no, ay mayroong tungkulin na pangalagaan at proteksyonan ang ating mga likas yaman dagat dito sa ating mga karagatan kasama ng exclusive economic zone. So mismo ang Constitution, nire-recognize yung concept ng exclusive economic zone at mismo sinasabi niya na meron tayong exclusive economic zone. Tapos doon, yung mga subsequent na laws natin, tulad nung Mining Act, no, of 1995, yung RA 7942. Tapos yung Fisheries Code, RA 8550 na ginawa ng 1998. Tapos later on, nung inamend siya, RA 10654 noong 2015. Lahat yon tinutukoy yung likas yaman dagat sa exclusive economic zone. So, malinaw na inimplement pa nga natin, di ba? Itong konsepto ng exclusive economic zone na nakasada sa konstitusyon na talagang nung panamang 1978 tinaguyod na natin. Tagal na pala. So, actually, last year, nung na-issue yung Maritime Zone Act, RA 12064, kumbaga parang in-update lang natin, ginawa nating mas angkop sa UNCLOS, yung definition, tapos lahat ng karapatan natin na ni-recognize sa UNCLOS, isinabatas natin. No? So, malinaw na mayroon tayong exclusive economic zone. Ito yung ayaw tanggapin bali ni Marcoleta. No? Nung sinasabi niya na wala daw yan. Dahil walang coordinates. Kalokohan yun. Kaya pala mga kaibigan, sinasadya na talaga yung pagiging tanga-tangahan. 'Di ba? Ang linaw mga kaibigan yung pagpapaliwanag dito ni Professor Batong Bakal, 'di ba? Naalala ninyo si Professor Batong Bakal, 'di ba mga kaibigan? Ito yung harap-harapang nileksyonan si Robin Padilla patungkol din sa usapin ng West Philippine Sea. Galing-galingan din kasi. Oo, kaya ayun tuloy. Sinupalpal ni Professor. Eto na naman. Oo. Si Marcoleta na naman mga kaibigan. Hindi na nahiya. Tignan nyo to mga kaibigan ha. Yan. Mapa ng Pilipinas. Yung white na linya dyan mga kaibigan, yan yung distansya ng atin. From baseline hanggang sa aabutin ng 200 nautical miles. Kung saan, pasok ang Kalayaan Island Group na gustong i-give up umano ni Senator Marcoleta. Di ba mga kaibigan? Nakakahiya. Di ba? Kaya nga kalokohan mga kaibigan, nakakagalit at nakakasuka yung idea ni Senator Simangot. Di ba? Nakakahiya talaga. Iminumungkahi na isuko na lang yung lupang atin. Talagang kalokohan. Di ba? Kapag sinuko, yung katulad ng West Philippine Sea, Kalayaan Island Group,
Hindi lang tubig kasi mga kaibigan yung sinusuko natin, isinusuko natin ang kabuhayan ng milyong-milyong kababayan natin. Pero itong si Marcoleta, ganun-ganun na lang. Tapos yung ibang mga maka-China, kala mo talaga? Bakit? Magkano po ba? Nagtatanong lang Oh, bayad po ba kayo? Diba? Araw-araw mga kaibigan yung ating mga sundalo at mga Coast Guards, diba? Na itinataya yung kanilang buhay sa gitna ng harassment ng China. Tapos, i-give up na lang? Tumahimik na lang tayo? Ganon? Kakapal talaga ng muka nitong mga maka-China. Oo, di ba? Parang pagdura 'di ba? Parang sinampal nyo na rin. Harap-harapan sa muka ng bawat sundalong nakahandang mamatay diyan para sa ating bayan, di ba? Na ipinaglalaban yung 1 pulgada ng ating dagat. Tapos ganun-ganun lang kung makapagsalita kayo, i-give up nyo na lang. Tapos mga kaibigan, madalas pa nilang gamitin yung linyang ayaw natin ng giyera. Kakapal ng muka. Para saan? Para lang bigyang katwiran yung pagiging sunod-sunuran ninyo. Di ba? Pero mga kaibigan, ang kapayapaan kasi, hindi yan nakakamit, di ba? Pag pinagbibigyan lagi natin yung mga bully at mga nang-aapi. Di ba? Sila na nga ito nangaharas sa atin, yung sariling atin na dagat. Tapos ipamimigay lang natin. Mananahimik na lang tayo, ganon. Di ba? Kaya nga mga kaibigan, pag ganun yung nangyari, ang tawag doon ay appeasement. Di ba? Yun yung sinasabi ni Secretary Ronald Llamas. Di ba? Kapag binigay natin yung KIG ngayon, sige nga ho, pag binigay natin yung West Philippine Sea, tulad ng sinasabi ni Marcoleta, aba mga kaibigan, baka bukas makalawa, ang Palawan, ang Pilipinas, kukunin na nila. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.